Anong? Anong bagay na to? Napasigaw si Juan at napasubasok pa atras. Isang puti at mahabang ahas ang mabilis na sumusugot patungo sa kanyang lik. Isang dambuhalang puting ahas na may habang 3 metro. Ang mamata nito ay nagliliyap na parang pulang dugo, tila kayang-kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Noong Oktubre 15, 1998, sa isang pampublikong sementeryo sa paanan ng bundok sa Antipolo, Rizal, mataas at buhaw ang kalangitan ng tak-araw, ngunit ang sementeryo sa bundok ay nababalot ng isang malagim na katahimikan. Mag-alas 3 na ngang hapon at nagsimula ng lumubog ang araw. Maging ang sinak na tumatagos sa mga puno ay may dalang lagim. Si Juan, na mayos na nakasuot ng itim na Amerikana, ay paakyat sa bundok kasama ang kanyang biyenan. Sa edad na 42, halatang nangayayat siya, matapos pumanaw ang kanyang asawa 1 taon na ang nakalipas. Ang dating matipunong pangangatawan ay maluwag na sa kanyang damit. Hay! Humihingal ang kanyang biyenan. Si Aling Rosa, na sumusunod sa kanya. Sa edad na 68, hindi biro ang pag-akyat sa ganitong daan, ngunit para sa anak. Handa niyang tiisin ang anumang paghihirap. Nay, dahan-dahan lang po. Akin na po yung iba niyong dala. Sabi ni Juan sabay kuha sa bag na may lamang magagamit para sa alay. Ayos lang, Juan. Para naman to sa ating Clara. May namumuo ng luha sa mga mata ni Aling Rosa. 1 taon na siyang automatikong napapaluha sa tuwing mababangit ang kanyang anak. Tahimik na umakyat ang dalawa. Tangi ang kaluskos na mga tuyong dahon sa kanilang nga paang bumabasa sa katahimikan. Paminsan-minsan, maririnig ang huni ng uwak na lalong nakpapatindi sa malagim na paligid. 1 taon na pala mula ng ilibing si Clara dito, bulong ni Aling Rosa. Parang ang bilis at ang bagal poong panahon. Minsan, parang kahapon lang. Minsan naman parang 10 taon na ang lumipas. Bakas din ang lungkot sa boses ni Juan. Malaki rin ang pinagdaanan mo. Sa pag-alaga sa may sakit na si Clara, at ngayong mag-isa ka na lang. Nay, wek po kayong magsalitang ganyan. Napakahalaga po ni Clara sa akin. Tunay na mahal ni Juan ang kanyang asawa. Salok ngang 15 taon nilang pagsasama. Hindi sila nakaroon ng malaking pag-awi. Kahit na nakakalungkot na wala silang anak, sapat na sila para sa isa't isa. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, isang biglaang sakit ang nagbago sa lahat. Isang malubhang sakit na tinatawag na pancreatic cancer. Nang matuklasan ito, malala na at sinabi ngang doktor na ilang buwan na lang ang itatagal niya. Ang hirap ang panahong yon, no? Ang makita si Clara na nahihirapan, sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang luha. Opo. Araw-araw kong iniisip na sana ako na lang ang nakasakit. Napakuyom ngang kamao si Juan habang inaalala ang mga sandaling iyon. Ang panoorin ang asawang nadurusa ang pinakamasakit na bagay sa mundo. Sa wakas, nakarating sila sa sementeryo. Matatakpuan sa gitna ng bundok, kalat-kalat ang malalaki at maliliit na puntot. Karamihan ay lumana, na may mga lapidang kupas at nilulumot. Ayan, doon nakalibing si Clara, turo ni Aling Rosa. Sa lahat ng puntot, ang kay Clara ang pinakamalinis at pinakamayos. Sa puting lapida, malinis na nakaukit ang pangalang Clara Cruz. Sa paligid, walang kahit isang damo dahil 2 beses sa 1 buwan itong nililinis ni Juan. Clara, napaluhod si Aling Rosa at nagsimulang humikbi. Nandito na si Nanay. Miss na kita. Sobrang miss na kita. Lumuhod din si Juan at nakbigay galang. Clara, ako to. Kumusta ka na? Hindi ka na ba nahirapan? Matagal na tahimik na inalala ng dalawa si Clara. Umihip ang hangin, nakaluskusan ang nga dahon. May mga maya na humuhuni sa di kalayuan, ngunit sa pangkalahatan, tahimik at malungkot ang paligid. Sige, ihanda na natin ang maalay, sabi ni Juan. Isa-isa niyang inilabas ang magamit mula sa bag. Inilata niya ang isang puting tela at maingat na inilagay ang mapakaing inihanda. Ang mapaborito ni Clara noong nabubuhay pa. Mangga, saging, kakanin, at ang laging iniinom na kapeng barako. Ito yung paboritong kakanin ni Clara,
Sabi ni Aling Rosa habang hinihimas ang isang pirasong puto. Muli na namang tumulo ang kanyang ngaluha. Opo. Lagi niyang sinasabi na ang gawa ninyo kakanin ang pinakamasarap sa lahat. Noon, hindi ko pinapansin. Pero ngayon, nami-miss ko ang bawat salitang sinasabi niya. Naalala ni Aling Rosa ang lahat, kahit ang pinakamaliit na salitang binitawan ng kanyang anak. Ang mapanahong makasama, sila ay naging mahahalagang alaala na lang. Naalala niyo po ba ang huling sinabi ni Clara? Maingat na tanong ni Juan. Oo. Mahal kita. Nay. At pakialagaan mo si Kuya Juan. Sabi niya, nasa tabi niya rin ako nun. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sinabing, Kuya, maging masaya ka ha? Ayos lang ako. Sabay na napaya ang dalawa habang inaalala ang huling sandali ni Clara. Lumipas ang oras at mag-alas 4 ng hapon. Lalo pang lumubok ang araw at nagsimulang dumilim ang paligid. Biglang lumingon-lingon si Aling Rosa at nagsalita. Parang may kakaiba, di ba? Sobrang tahimik. Tumingala si Juan at pinakmasdan ang paligid. Kaninang hapon, may iba pang madumadalaw, ngunit ngayon ay wala ng katao-tao. Tila silang dalawa na lang ang natitira sa malawak na sementeryong iyon. Baka pumaga silang umuwi. Maga na pong dumidilim ngayon, sagot ni Juan, ngunit may kung anong kabasiyang nararamdaman. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang kaluskos ng madahong nalalaglag ay parang may bumubulong. Naku, biglang lumamig, sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang damit. Nay, baka po kayo makasipon. Iswat niyo po ito. Inalis ni Juan ang kanyang scarf at ipinulupot sa alik ng biyenan. Noon din, may narinig silang kakaibang tunog. Tila tunog ng isang ahas na gumagapang. O baka naman hangin lang na dumadaan sa madamo. Nay, narinig niyo po ba yon? Ha? Ang alin? Tila walang narinig si Aling Rosa at nakatakang tumingin. Wala po. Baka hangin lang. Hindi na ito pinansin ni Juan at muling yumuko para mag-alay. Kumusta ka na? Miss na kita. Sobrang miss na kita. Ang lungkot ng bahay nang wala ka. Yung paborito kong palabas, maisa ko ng pinapanot. Yung maniluluto mo, maisa ko ng kinakain. Ikaw lang ang laging nasa isip ko. Nanginginig ang boses ni Juan. Ang dami kong pakukulang sayo. Sana mas madalas kong sinabing mahal kita. Sana mas madalas kitang niyakap. Sana mas marami pa tayong pinagsamahan. Sa sandaling iyon, kumaluskos ang ngada mo sa likod ng puntot at may isang puting bagay na biglang lumitaw. Ha? Tumingala si Juan at isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungat sa kanya. Isang dambuhalang puting ahas na may habang halos 3 metro ang nakapulupot sa ibabawang puntot ni Clara. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang na parang perlas at ang ulo ay sinlaking ang kamao ng tao, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang mga mata nito. Nagliliyap na parang pulang dugo at tila kayang-kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Ano yan? Nanginginig na sabi ni Juan. Nasimulang kumabo ng malakas ang kanyang puso. Diretsong nakatingin sa kanya ang ahas at inilabas-masok ang dila nito. Tila inamoy ngang mahaba at hating dila ang hangin. Ang kilos nito, na parang nakikilala siya, ang lalong nakpakilabot sa kanya. Nay, tinawa ni Juan si Aling Rosa at lumingon. Ngunit si Aling Rosa ay patuloy na nakayuko na parang walang nangyayari. Nay, hindi niyo po ba nakikita yung ahas? Ahas? Anong ahas? Tumingala si Aling Rosa sa direksyong itinuturo ni Juan ngunit wala siyang makita. Dun po? Sa ibabaw mismo nga ang puntot ni Clara. Isang puting ahas. Muling tiningnan ni Juan ang puntot at nakita niyang lalong lumaki ang ahas. Tila nakbabanta. At dahan-dahan nitong ibinaling ang ulo palapit sa kanya. Shh! Pabilis ng pabilis ang tunok na ginagawa ang ahas. Isang tunok na nakbabanta, ngunit may bahid din ng lungkot. Kakaiba. Bakit ako lang ang nakakakita? Naguguluhang sabi ni Juan. Malinaw na nasa harap niya ang dambuhalang puting ahas, ngunit hindi ito nakikita ng kanyang biyenan. Bumilis ang kilos ng ahas. Dumulas ito pababa mula sa puntot at nagsimulang umikot sa paligid ng ngaalay. Tila pinalilibutan siya. Anong? Anong kailangan mo?
Nautal na bulong ni Juan. Biglang huminto ang ahas. Tumingin ito ng diretso sa kanya at ibinuka ang bibig. Lumitaw ang mahahaba at matutulis na pangil. At madilim ang lupngang lalamunan nito. Huwag! Umatras si Juan ngunit natalisot siya sa mga alay. Habang nawawalan ng balanse at matutumba na, biglang sumugot ang puting ahas. Ibinuka nito ng malaki ang bibig at dumiretso sa kanyang lik. Ah! Ang desperadong sigaw ni Juan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo sa bundok. Ang sigaw ay napakalakas at nakakakilabot na tila yumanik sa buong kabundukan. Nagulat ang mauwak at sabay-sabay na lumipat mula sa mga puno. Umihip ang malakas na hangin at nilipat ang matuyong dahon. Juan! Juan! Anong nangyayari? Nagulat si Aling Rosa at tiningnan si Juan, ngunit wala pa rin siyang nakikitang ahas. Ang kanyang manugang ay mag-isang nakahandusay sa lupa. Ngunit ang mukha ni Juan ay putlang-putla at pinapapawisan ng malamig. Tila nakakita siya ng isang bagay na totoong nakakatakot. Juan, ayos ka lang? Anong kinatatakutan mo? Tanong ni Aling Rosa habang inaalalayan si Juan. Nay, yung ahas, yung puting ahas. Nanginginig pa rin si Juan habang nakatingin sa direksyon ng puntot. Ngunit, wala na ang ahas. Tila hindi ito kailanman nakpakita. Gayunpaman, patuloy pa rin ang malakas na pakabungang dibdib ni Juan at agos ng malamig na pawis sa buong katawan niya. Sigurado siyang nakita niya iyon. Ang dambuhala at nakakatakot na puting ahas. At tinangkas siya nitong atakihin. Bakit ako lang ang nakakakita? Anong nangyayari? Naguguluhan si Juan. At kasabay nito, natatakot siya. Natatakot na baka maulit muli ang pangyayari. Habang palubok ang araw, unti-unting nilalamon ng dilim ang sementeryo. Lalong lumakas ang hangin at nakakatakot ang paggalaw ng MA sangang puno. Bumaba na po tayo. Masyado ng gabi? Nanginginig na sabi ni Juan. Sige, hindi maganda ang itsura mo. Nagmamadaling inayos na? Dalawa ang maalay at nagsimulang bumaba ngang bundok. Ngunit si Juan ay palaging napapalingon sa likod. Dahil sa takot na baka, sumusunod ang puting ahas. Habang pababa ang bundok, gulong-gulo ang isip ni Juan. May kaunyayan ba ito kay Clara? Bakit sa punto ni Clara napakita ang ahas? At bakit ako lang ang nakakakita? Libo-libong tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Ang pinaka-nakakatakot ay ang tingin ng ahas. Tila may hinanakit, tila may gustong iparating. Ang mapulang mata na iyon ay nananatili sa kanyang isipan. Juan, yung nangyari kanina. Huwag mo nang sabihin kahit kanino. Biglang sabi ni Aling Rosa habang naglalakat sila. Bakit po? Baka isipin niyang iba na nababaliw ka. Baka isipin nilang guni-guni mo lang yon dahil sa sobrang stress. Tama si Aling Rosa. Sino ang maniniwala sa ganitong kwento? Ngunit sigurado si Juan. Nakita niya talaga ang nakakatakot na puting ahas. At tinangkas siya nitong atakihin. Hindi ito simpleng guni-guni o halusinasyon. May mas malalim itong kahulugan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Juan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mata, naalala niya ang puting ahas na may pulang mata. Babalik ako bukas. Maisa. Nagpasya si Juan sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pangyayaring ito. Kinabukasan, 2:00 ng hapon sa bahay ni Juan. Nakaupo si Juan sa sofa sa sala, tulal at nakatingin sa labas ng bintana. Dahil hindi nakatulog kagabi, naninilaw ang kanyang mukha at namumula ang mata. Hawak niya ang isang tasa ang lumamig na kape, ngunit hindi pa niya ito nainuman. Ano kaya yon? Paulit-ulit na. Iniisip ni Juan ang nangyari kahapon. Hindi maalis sa isipan niya ang imahe nga, dambuhalang puting ahas. Lalo na ang mapulang mata nito, na tila may gustong iparating, na tila may hinanakit. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang biyenan. Juan, nakauwi ka ba ng mayos kagabi? Nakatulog ka ba? Opo, nay. Ayos lang po ako, isang kasinungalingan. Ngunit ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang biyenan. Juan, yung nakita mo kahapon. Baka naman panaginip lang yon?
dahil sa sobrang stress. Akala ko rin po, pero sobrang toto po. Hindi po parang panaginip o guni-guni. Kung gayon, magpahinga ka na lang muna ngayon. Alagaan mo ang sarili mo. Pagkatapos ng tawag, lalong naguluhan si Juan. Nakamali lang ba talaga siya ng ita? Halusinasyon lang ba dahil sa stress? Ngunit kahit anong isip niya, hindi. Sobrang linaw at toto. Ang bawat kaliskis ang ahas, ang bawat galaw nito, maging ang tunok na ginagawa nito, lahat ay toto. Kailangan kong pumunta maisa. Buo na ang desisyon ni Juan. Maisa siyang babalik sa punto ni Clara. Tanging sa ganoong paraan niya, malalaman ang katotohanan. 3:30 ng hapon, papunta sa sementeryo ng Antipolo. Nagmamaneho si Juan ng kanyang itim na kotse paakyat sa bundok. Dahil mag-isa lang siya ngayon, mas kinakabahan siya. Sa radyo, masayang musika ang tumutuktok, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Clara, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Juan sa sarili. Baka may gustong iparating sa kanya ang namayapang asawa. Patarik ng patarik ang daan sa bundok. Sa makabilang gilid, mayabong ang nga puno ng pino at nara. Maganda ang kulay ng nga dahon dahil tak-araw, ngunit may dala itong lagim. Mas nakakatakot kaysa kahapon, bulong ni Juan. Sa wakas, nakarating siya sa sementeryo. Walang ibang sasakyan sa paradahan. Dahil araw ngang trabaho, halos walang dumadalaw. Bumaba si Juan ng kotse. Dala ang ilang simpleng alay. At naktungo sa puntot ni Clara. Mas tahimik at mas malungkot kaysa noong kasama niya ang kanyang biyenan. Mahal, nandito na ako. Sabi ni Juan nang makarating sa puntot ni Clara. May kakaibang nangyari kahapon. Hindi ko alam kung may kinalaman sa iyo, pero kung may gusto kang sabihin sa akin, sabihin mo na. Lumuhod si Juan at nakbigay galang. Inilagay niya ang paboritong tsokolate at kape ni Clara. Umihip ang mahinang hangin. Nakaluskusan ang matuyong dahon. Mahal, miss na kita. Ang isang taon na wala ka ay parang napakatagal. Araw-araw, parang impyerno. Nanginginig ang boses ni Juan. Hanggang ngayon, pagising ko sa umaga, inaasahan ko pa rin katabi kita. At naririnig ko pa rin ang tunog ng pahahanda mo ng almusal sa kusina. Pero ang realidad, sobrang lamig at lungkot. Noon din, narinig niya ang parehong tunog mula kahapon. Tumingala si Juan at muling nakita ang puting ahas. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan itong gumagapang mula sa damuhan sa tabi ng puntot. Toto nga. Nagulat si Juan, ngunit sa isang banda, nakaramdam siyang ginhawa, isang patunay na hindi siya nababalik. Mas malaki ang puting ahas, ngayon kaysa, kahapon, abot na, yata sa 4 na metro ang haba, at ang ulo ay dobla ang laki sa kamaongang isang lalaki. Ang magkaliskis ay kumikinang na parang perlas at sumasalamin sa sikat ng araw sa bawat galaw. Ang pinakanakakatakot ay ang mga mata nito. Pulang-pula na tila dugo ang mga mata nito na nakatitik ng diretso kay Juan. Tila kayang-kayang basahin ang kaluluwa ng isang tao. Sino ka? Bakit ka nandito? Nangingini na tanong ni Juan. Hindi sumagot ang ahas. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang galaw nito ay parang agos ng tubig, malambot ngunit nakbabanta. Ang tunog na shh ay palakas ng palakas, ngunit may kakaiba. Ang tunog ay parang may bumubulong. Shh! Juan! Shh! Ano? Pinakinggan ni Juan. Malinaw na may sinasabi ito. Siya. Ako to. Siya. Si Clara. Ha? Napasinghap si Juan. Sinabi ngang ahas na siya si Clara. O mas tamang sabihin, mula sa bibig ng ahas, lumabas ang boses ni Clara. Hindi maari. Hindi maari. Umatras si Juan habang umiiling. Ngunit patuloy na lumalapit ang ahas. At mas malinaw na nagsalita. Kuya Juan, ako to, si Clara. Ang boses na iyon ay malinaw na boses ni Clara. Ang boses na 15 taon niyang naririnig araw-araw. Ang boses na puno ng pagmamahal at lembing. Clara. Ikaw ba talaga yan? Maingat na tanong ni Juan. Oh, ako to kuya.
Lalong luminaw ang boses ni Clara na nakmumula sa bibig ng ahas. Pero, bakit? Bakit anyong ahas? Kuya, may nangyari sa akin. Puno ng lungkot ang boses ni Clara. Anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Madaling tanong ni Juan. Hindi ako namatay ng maayos. Mayroon akong hinanakit. Hinanakit. Anong hinanakit? Dahan-dahang lumapit ang ahas hanggang sa 2 metro na lang ang layo nila. Kuya, hindi lang sakit ang ikinamatay ko? Ano? Nanaki ang mata ni Juan. May isang taong sinadya. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nilipat ng mga dahon ang anyo ng ahas. Clara! Clara! Sigaw ni Juan. Ngunit nang humina ang hangin, nawala na ang ahas. Nasaan ka, Clara? Lumingon-lingon si Juan ngunit hindi na niya makita ang ahas. Ngunit ang huling salitang narinig niya ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. May isang taong sinadya. Ibig sabihin, pinatay si Clara. Nagulat si Juan. Malinaw na namatay si Clara dahil sa pancreatic cancer. Iyon ang sabi ng doktor. At iyon din ang nakasulat sa death certificate. Hindi maari. Ngunit sa isang sulok kanyang isipan, nagsimulang sumibol ang pagdududa. Talaga bang sakit lang ang ikinamatay niya? 5:00 ngapon, sa bahay ni Juan. Kawi, paulit-ulit na iniisip ni Juan ang huling sinabi ni Clara. May isang taong sinadya. Sino? At bakit? Inalala ni Juan ang mahuling buwan ni Clara. Habang nagpapagamot sa ospital, mas madalas siyang nasa bahay. Hindi rin gaanong marami ang bumibisita. Ang kanyang biyenan, ang kapatid ni Clara na si Elisa, at paminsan-minsan ay mga kaibigan o kasamahan sa trabaho. Mayroon ba sa kanila na kayang saktan si Clara? Kahit anong isip niya, wala. Lahat sila ay nagmamahal at nag-alaga kay Clara. Ngunit malinaw na sinabi ni Clara. May isang taong sinadyang pumatay sa kanya. Pumunta si Juan sa silid kung saan nakatago ang magamit ni Clara. Ang aparador, ang tokador, at ang kanyang nga talaarawan ay nandun pa rin. Baka mayroong bakas sa talaarawan. Kinuha ni Juan ang talaarawan ni Clara. Kahit na may sakit, masipa pa ring masulat si Clara. Ang huling sinulat niya ay 3 araw bago siya mamatay. Hulyo 22, 1997. Masama pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Pero dahil inaalagaan ako ni Kuya Juan, kaya ko pa. Pero nitong nakaraang araw, may makakaibang nangyayari. Kahapon, parang may naglalakat sa harap ng bahay namin. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita akong taong nakaitim. Pero nang makita niya ako, mabilis siyang nawala. At ngayon, iba ang kulay nga, gamot na kinuha ko sa ospital. Tinanong ko sa nurse. Sabi niya bagong labas daw na gamot, pero parang may mali. Parang lalo akong nanghihina. Baka may isang tao. Dun nagtatapos ang talaarawan. Tila naistorbo siya ng isang tao habang nagsusulat. Taong nakaitim. Iba ang kulay ngamot. Nagsimulang kumabo ng malakas ang dibdib ni Juan. Tiningnan niya ang nga sumunod na petsa. Ngunit wala nang nakasulat. Mula kinabukasan, biglang lumala ang kalagayan ni Clara. At namatay pagkatapos ng 3 araw. Huwag naman sana. Totoo ba? Nangingini ang kamay ni Juan. Baka nga nilason si Clara? Kinuha niya ang telepono at tumawag sa ospital. Hello po, yung asawa ko po, 1 taon na po siyang namatay diyan habang ginagamot. Mayroon po bang record ng magamot na inireseta sa kanya? Ano po ang pangalan ng pasyente? Clara Cruz po. Sandali lang po, titingnan ko. Pagkatapos nilang sandali, muling nagsalita ang nurse. Pasensya na po. Dahil 1 taon na po ang record, kailangan niyo pong humiling ng hiwalay na kopyang reseta. Mayroon po bang espesyal na dahilan? Wala naman po. Nagtatanong lang. Sige po, salamat. Ibinabi ni Juan ang telepono. Mahirap malaman sa pamamagitan ng medical records. Bigla niyang naalala ang isang tao. Ang kasamahan ni Clara sa trabaho si Mila. Madalas itong dumalaw noong may sakit si Clara. Tinawagan ni Juan si Mila. Mila si Juan to. Ay, Kuya Juan, kamusta po? Malapit na po ang anibersaryo ni Clara, no? Oh. Pero,
Maitatanong sana ako sa iyo. May sinabi bang kakaiba si Clara bago siya mamatay? Kakaibang sinabi po? Oh, halimbawa, may pinaghihinalaan ba siya o kinatatakutan? Sa kabilang linya, narinig ni Juan na nag-iisip si Mila. Ah, ngayong sinabi niyo po, may sinabi siyang kakaiba isang beses. Sabi niya, parang may nagmamasid daw sa kanya. At sabi pa niya, kapag namatay daw siya, parang may masamang mangyayari kay Kuya Juan. Masamang mangyayari? Hindi ko po alam kung ano eksakto, pero halatang balisa si Clara bago siya mamatay. Hindi dahil sa sakit, kundi sa ibang dahilan. Bumilis ang tibok ng puso ni Juan. Nun, may kakaibang tao ba sa paligid ni Clara o may kakaibang nangyari? Pero yung huling gamot na ininom ni Clara, parang kakaiba. Yung gamot po? Opo. Dati po kasi, puting katableta yun. Pero sa huling linggo, kulay dilaw po. Naktaka rin si Clara. Dilaw na gamot. Naisip ni Juan at tugma. Ito sa nakasulat sa tala-arawan. Mila, naalala mo ba kung sino ang nakdala ng gamot na iyon? Karaniwan po, kayo po ang nakdadala. Pero yung huling linggo, parang yung kapatid ni Clara, si Elisa, ang nakdala. Si Elisa? Nagulat si Juan. Ang kapatid ni Clara na si Elisa ay madalas ding dumalaw para alagaan ang ate niya. Pero bakit iba ang gamot na dinala niya sa huli? Pero kuya, bakit po bigla niyong naitanong to? Ah, wala lang. Nagtatanong lang. Salamat Mila. Kababangan telepono. Gulong-gulo ang isipan ni Juan. Si Elisa ang nakdala ng dilaw na gamot. At katapos nun, biglang lumala si Clara at namatay. Si Elisa kaya. Ngunit agad niyang iwinala ang isiping iyon. Mahal na mahal ni Elisa si Clara. Walang dahilan para saktan niya ang kanyang ate. Hindi maari. Hindi ganoong tao si Elisa. Ngunit ang binhingang pakdududa ay naitanim na. 11:00 gabi, sa silid ni Juan. Nakahiga si Juan sa kama ngunit hindi makatulog. Libo-libong isipin ang gumugulo sa kanya. Ang sinabi ni Clara sa anyong ahas, ang kahina-hinalang nakasulat sa tala-arawan, at ang kwento ni Mila tungkol sa dilaw na gamot, lahat ay tumuturo sa isang konklusyon. Pinatay si Clara. Ngunit sino? At bakit? Biglang may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Bumangon si Juan at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, ngunit walang makita. Ngunit sigurado siyang narinig niya ang tunog na ginagawang puting ahas. Clara? Clara? Nandiyan ka ba? Binuksan ni Juan ang bintana at sumilip. Sa dilim, may 2 pulang tuldo na kumikinang. Ang mata ng puting ahas. Clara! Sigaw ni Juan. Ngunit nawala ang ahas sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw niyang narinig ang sinabi ng ahas bago ito mawala. Mag-ingat ka, Kuya Juan. Paparating na siya. Siya? Sino? Sinong paparating? Nakmamadaling tanong ni Juan, ngunit wala na ang ahas. Sandaling iyon, tumunok ang doorbell. Ding dong, ding dong. 11:00 ng gabi. Sino ang bibisita? Maingat na pumunta si Juan sa pinto. Sa screen ng intercom, may isang taong nakasuot ng itim na Amerikana. Nakatakip ng sombrero ang mukha kaya hindi masyadong makita. Sino po sila? Tanong ni Juan sa intercom. Kuya Juan, si Elisa po ito. Pakibuksan po ang pinto. Boses ni Elisa. Ngunit bakit sa ganitong oras? Elisa, bakit ang lalim ng gabi? May mahalaga po akong sasabihin. Tungkol po kay Ate Clara. Nasimulang kumabo ng malakas ang dibdib ni Juan. Ang taong binanggit ni Clara kanina? Si Elisa kaya iyon? Ngunit parang imposible na paginalaan si Elisa. Binuksan ni Juan ang pinto. Anong sadya mo sa ganitong oras? Pumasok si Elisa. Hindi tulad ng dati. Madilim at malamig ang kanyang ekspresyon. Kuya, galing po kayo sa puntod ni Ate kanina, di ba? Oo. Paano mo nalaman? At may nakita po kayong kakaiba, di ba? Isang bagay na parang puting ahas. Nagulat si Juan. Paano nalaman ni Elisa iyon? Elisa, paano mo? Biglang may kinuha si Elisa mula sa loop ng kanyang damit.
Isang maliit na bote. Sa loob nito, may dilaw na pulbos. Kuya, pasensya na po. Naging malamig ang boses ni Elisa. Anong ibig mong sabihin? Ako po ang pumatay kay Ate Clara. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Juan. Alas 11:10 ng gabi. Sa sala ni Juan. Ano? Natigilan si Juan. Hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Elisa. Ako po ang pumatay kay Ate Clara? Muling malinaw na sinabi ni Elisa. Ang kanyang muha ay wala ng bakas ng dating mainit na ngiti. Malamig at matigas na ekspresyon na lamang ang natitira. Impossible. Mahal na mahal mo si Clara. Tinatawag mo siyang ate at inaalagaan mo siya ng mabuti. Nanginginig ang boses ni Juan. Dahil po sa pagmamahal, kaya ko siya pinatay. Anong sinasabi mo? Anong klaseng pagmamahal yan? Umupo si Elisa sa sofa at dahan-dahang nagsimulang magsalita. Maupo po kayo, kuya. Mahabang kwento po ito. Nang hina ang matuhot ni Juan at napaupo, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Hindi niyo po alam, kuya. Pero bata pa lang ako. Galit na ako kay ate. Galit? Si ate. Laging nasa kanya ang lahat. Maganda, matalino, mabait. Maging ang pagmamahal ng magulang namin, sa kanya lang napunta. May halong matagal nang hinanakit ang boses ni Elisa. Yung mga magulang namin, laging sinasabi, tularan mo si Clara, ang bait-bait ni Clara. Ako, anino lang ni Clara. Pero hindi yan sapat na dahilan para patayin mo ang kapatid mo. Noong una, selos lang. Pero nang magpakasal kayo ni ate, nakbago ang lahat. Tumingin ng diretso si Elisa kay Juan. Mahal ko po kayo, kuya. Ano? Nagulat si Juan. Mula pa noong unang dinala kayo ni ate sa bahay. Unang tingin pa lang, minahal ko na kayo. Pero si ate lang ang nakikita niyo. Ako, hipa lang. May namumuong luha sa mga mata ni Elisa. 15 taon kong pinanood. Ang pagmamahal niyo kay ate. At ang pagtanggap ni ate sa pagmamahal na iyon na parang karapat-dapat lang sa kanya. Si ate, nasa kanya na ang lahat. Pagmamahal ng magulang, magandang trabaho, at ang lalaking mahal ko. Sa akin, wala nang natira. Hindi makapagsalita si Juan. Nakakagulat na mahal pala siya ni Elisa, ngunit mas nakakagulat na dahil doon ay pinatay niya ang sariling kapatid. Kaya mo pinatay, si Clara? Noong una, wala akong balak. Selos at galit lang. Pero nang makasakit si ate, dumating ang pagkakataon. Iwinagayway ni Elisa ang hawa na bote. Alam niyo po ba kung ano to? Lason po. Isang lason na dahan-dahang sumisira sa katawan. Unti-unti ko itong inihalo sa gamot niya. Namutla ang mukha ni Juan. Baliw. Baliw ka. Tumayo si Juan. Malapit na rin naman siyang mamatay nun. Pinabilis ko lang ng kaunti. At kapag namatay na si ate, inisip ko na mapapansin niyo na ako. Aliwin ko kayo sa pagluluksan niyo. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Siga ni Juan. Pero isang taon na ang lumipas, hindi niyo pa rin ako napapansin. Si ate pa rin ang namimiss niyo. Pataas ng pataas ang boses ni Elisa. Kaya ngayon, nakpasya na ako. Isusunod ko na kayo kay ate. Ano? Binuksan ni Elisa ang takip ng buto. May kakaibang amoy na lumabas mula sa dilaw na pulbos. Pumunta po kayo sa punto ni ate kanina, di ba? At may nakita kayong kakaiba. Parang puting ahas. Paano mo nalaman yan? Ang hinanakit ni ate ang naging ahas. Hinahanap niya ako. Ngumiti si Elisa. Ngunit ang ngiti niya ay sobrang nakakatakot. Pero ayos lang. Kapag namatay na kayo, mapapatawad na rin ako ni ate. At tayong tatlo, makakasama na sa kabilang buhay. Bali. Talagang baliw ka? Tatakbo sana si Juan papunta sa pinto. Ngunit mas mabilis na tumayo si Elisa at hinarangan ang pinto. Saan po kayo pupunta? Magsisimula pa lang tayo. Noon din, may narinig silang kakaibang tunog. Shh! Palapit ng palapit ang tunog. Ano? Ano yan? Lumingon-lingon si Elisa. Mula sa bintana ng sala. May isang puting anino na dahan-dahang lumitaw. Ang dambuhalang puting ahas. Ate. Namutla ang mukha ni Elisa.
Pumasok ang puting ahas sa siwang ng bintana at bumaksak sa sahig. Isang dambuhalang katawan na may habang 4 na metro. Ang makaliskis ay kumikinang na parang pila sa liwanag ng buwan at ang mamata ay nagliliyap na parang pulang dugo. Shh! Elisa. Mula sa bibig niyang ahas, lumabas ang boses ni Clara. Ate, ikaw pala. Nanginginig na sabi ni Elisa. Ngayon mo? Lang nalaman? Ate, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Napaluhod si Elisa. Patawarin? Pagkatapos mo akong lokohin ng 15 taon at lasunin, dahan-dahang lumapit ang ahas kay Elisa. Ate, wala akong magawa. Sobrang selos ko. Nasayo na ang lahat. Kaya mo ako pinatay? Anong masamang ginawa ko sa'yo? Puno ng galit at lungkot ang boses ng ahas. Ate, patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin? Pati si Juan? Gusto mo pang patayin? Biglang itinaas ngang ahas ang ulo nito. Sobrang laki nito. Ate, huwag. Huwag. Umatras si Elisa. Ngunit patuloy na lumalapit ang ahas. Dapat mong maramdaman ang sakit na naramdaman ko. Biglang sumingit si Juan sa pagitan ng ahas at ni Elisa. Clara, huwag. Kuya Juan, bakit mo siya pinipigilan? Kahit patayin mo siya, hindi na ako babalik. At magiging kriminal ka pa. Pero siya ang pumatay sa akin. Alam ko, galit na galit din ako. Gusto ko rin siyang patayin. Pero hindi ito ang paraan. Tiningnan ni Juan ang ahas. Clara, hindi ka dapat manatili sa ganitong anyo. Mabuti at mabait kang tao. Kuya, puno ng lungkot ang boses ng ahas. Clara, bitawan mo na. Hahayaan kong pabayaran ni Elisa ang kasalanan niya sa batas. Ikaw, magpahinga ka na. Pero kuya, ako, hindi pa. Biglang tumayo si Elisa at tinula si Juan. Tumabi kayo, tapos na ang lahat. Itinapon ni Elisa ang lason sa mukha ni Juan. Huwag! Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na kumilos ang puting ahas. Kinagat nito ang braso ni Elisa. Napasigaw si Elisa at nabitawan ang boteng lason. Nabasa ang bote sa sahig at nabasa. Tapos na ang lahat. Sabi ng ahas habang nakatingin kay Elisa. Ate. Hinawakan ni Elisa ang nakagat na braso. Tila kumakalat na ang lason ng ahas sa buong katawan niya. Dapat mong maramdaman ang sakit na naramdaman ko? Ate. Patawad. Patawad talaga. Unti-unting namumutla ang mukha ni Elisa. Ate, sa totoo lang, minahal kita. Kahit na nagseselos ako, minahal pa rin kita. Elisa. Lumambot ng kaunti ang boses ng ahas. Ate, patawarin mo ako, pakiusap. Bumaksak si Elisa sa sahig. Hirap na siyang huminga. Patawad din. Hindi kita nantindihan. Lumapit ang ahas kay Elisa. Ate, tapos na. Magpahinga ka na. Dahan-dahang ipinikit ni Elisa ang kanyang mata at hindi na gumalaw. Tulala lang na pinapanood ni Juan ang lahat. Sobrang sakit na makita ang dalawang magkapatid na namamatay. Clara, tiningnan ni Juan ang ahas. Kuya Juan, kailangan ko na ring umalis. Clara, paano ako mabubuhay? Kuya, kailangan mong mabuhay. Para sa akin. Maging masaya ka. Anting-anting naging malabo ang katawan ng ahas. Clara, huwag kang umalis. Mahal kita, kuya. Noon pa man, mahal na kita. Tuluyang naglaho ang ahas. Tanging ang bangkay ni Elisa ang natira sa sala. Napaupo si Juan sa sahig. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Kinabukasan, 9:09 umaga sa istasyon ng pulis. So, sinasabi niyo po na ang hipak niyo ang pumatay sa asawa niyo? Tanong ang pulis na may di makapaniwalang ekspresyon. Opo. Narinig ko mismo. Umamin po si Elisa. Isinumbong ni Juan sa pulis ang nangyari kagabi. Siyempre, hindi niya isinama ang kwento tungkol sa puting ahas. Ang pag-amin lang ni Elisa at ang dala niyang lason ang sinabi niya. Pero paano po namatay si Miss Eliza? Bigla na lang po siyang bumaksak. Baka po aksidenteng nainom niya ang lason na dala niya.
Lason po? Yung dilaw na pulbos po sa nabasak na bote. Yun po ba yon? Kapak sinuri po namin yon, malalaman po natin. Kinuha nga pulis ang nabasak na bote at ang dilaw na pulbos mula sa crime scene. Kinuha rin nila ang bangkay ni Elisa para sa autopsy. Isang linggo pagkatapos, sa istasyong ni pulis. Mr. Juan Cruz, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Sabi ng pulis habang tinitingnan ang dokumento. Yung pulbos po sa bote ay isang malakas na kemikal na lason. At ang resulta po ang autopsy ni Miss Elisa ay pakalason din. So, tama po ang sinabi ko? Opo. At muli po naming sinuri ang bangkay ng asawa niyo at nakita rin po namin ang parehong lason. Nakahinga ng maluwag si Juan. Ngayon, malilinis na ang pangalan ni Clara. Pero may isang kakaiba po. Ano po yon? Yung parte pong katawan ni Miss Elisa kung saan siya nalason, may sugat po na parang kagat ng ahas? Ahas po? Opo, malinaw po ang marka ng pangil. Pero hindi po namin alam kung nasaan na ang ahas na iyon. Hindi umimik si Juan? Hindi niya maaring sabihin ang totoo tungkol sa puting ahas 2 linggo pagkatapos. 3:00 ng hapon, sa puntot ni Clara. May isang bumisita si Juan sa puntot ni Clara. Sa pagkakataong ito, wala ng takot. Mahal, tapos na ang lahat. Lumuhod si Juan at nagbigay galang. Nalaman na ang lahat tungkol kay Elisa at nalinis na rin ang pangalan mo. Pwede ka nang magpahinga ng payapa. Umihip ang mahinang hangin. Tila sagot ni Clara. Ako rin, susubukan kong magsimula ng bagong buhay. Hindi kita malilimutan. Pero kailangan kong magpatuloy. Biglang may isang puting paru-paro na lumipat sa ibabaw ng puntot. Dumapo ito sandali sa balikat ni Juan bago lumipat pa'y taas. Salamat. Clara, mahal kita. Tumayo si Juan at nagsimulang bumabang ang bundok. Ngayon, pakiramdam niya ay tapos na talaga ang lahat. Ngunit biglang may tumawag sa kanya mula sa likod. Sandali lang, iho. Lumingon si Juan at nakita ang isang matandang babae na puti na ang buhok. Nakasuot ito ng barot saya at may hawa na gagamit pang ritual. Sino po sila? Ako ang albularyo dito sa lugar na ito. Tawagin mo na lang akong Mang Lando. Albularyo po? Ilang araw ko nang nararamdaman ang isang kakaibang enerhiya sa bundok na ito kaya umakyat ako. May malaking nangyari pala dito. Tiningnan ng matanda ang puntot ni Clara. Napakalaki nga hinanakit ng namayapa. Kaya hindi siya makaalis sa mundong ito. Ngayon po, kamusta na? Medyo huminahon na, pero hindi pa tuluyang nalilinis. Tumingin ang matanda kay Juan. Kailangan nating mag-alay ng ritual. Para tuluyang malinis ang kaluluwa ng namayapa at makapunta na siya sa kabilang buhay. Ritual po. Para maging payapa ang namayapa at ang nabubuhay. Nakaalinlangan sandali si Juan. Hindi pa siya nakaranas ng ganun. Ngunit para kay Clara, gagawin niya ang lahat. Kailan po natin gagawin? Mas maganda kung mamayang hating gabi. Iyon ang oras na pinakamalakas ang enerhiya ng makaluluwa. Nang gabing iyon, 11:30 sa puntot ni Clara. Muling umakyat si Juan sa sementeryo kasama ang matanda. Maraming dalang gamit ang albularyo para sa ritual. Magsisimula na tayo. Huwag kang gagalaw at manahimik ka lang. Nagsimulang maghanda ng altar ang matanda. Nagsindi siya ng insenso at nag-alay ng prutas at kakanin. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula ng magdasal ang matanda sa isang kakaibang lengguwahe. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Clara Cruz! Clara Cruz! Magpakita ka at makipag-usap? Niyugyok ng matanda ang isang bungkos ng dahon. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Clara Cruz, bitawan mo na ang iyong hinanakit. Hindi ka na dapat manatili sa mundong ito. Biglang may narinig silang hikbi. Clara Cruz, ano ang labis mong ikinalulungkot? Tanong ng matanda. Sa gitna ng ugong ng hangin, narinig nila ang boses ni Clara. Si Kuya Juan, ayaw kong iwan siyang mag-isa. Clara, namo ang luha sa mamata ni Juan. Clara Cruz, ang nabuhay ay para sa mga buhay?
at ang napatay ay para sa mga patay. Huwag ka nang mag-alala sa mundong ito. Mas malakas na nagdasal ang matanda, pero nagalala ako para kay kuya. Clara, ayos lang ako. Hindi ako magiging malungkot nang dahil sayo. Magpahinga ka na, sabi ni Juan. Talaga po ba nga Diyos ka lang? Oo, ayos lang ako. Mabubuhay ako ng maayos tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Unti-unting humina ang hangin. Clara Cruz, pumunta ka na sa kabilang buhay. Naghihintay na ang Panginoon. Huling sigaw matanda. Biglang may isang maningning na liwanag na bumaba mula sa langit. Sa loob ng liwanag, bahagyang nakita ang anyo ni Clara. Hindi anyong ahas, kundi ang magandang anyo niya nung nabubuhay pa. Kuya, mahal kita. Magimasay ka. Umakyat sa langit ang anyo ni Clara kasamang liwanag. Clara! Itinaas ni Juan ang kanyang kamay, ngunit nawala na si Clara. Pagkatapos ng ritual, sinabing ng matanda, tapos na. Nakapunta na si Clara sa kabilang buhay. Talaga po? Oh, wala na siyang alalahanin sa mundong ito. Nakahinga ng maluwag si Juan. Pero may isa pa tayong kailangang gawin. Ano po yon? Kailangan din nating gawan ng ritual si Elisa. Namatay din siyang may hinanakit. Hindi natin alam. Tumango si Juan. Si Elisa ay hipak pa rin niya. Kaya kailangan niyang tulungan sa huling pagkakataon. Isang linggo pagkatapos, sa burol ni Elisa. Tahimik na idinaos ang burol ni Elisa. Tanging pamilya lamang ang dumalo. Dumating din si Juan para sa huling pamamaalam. Elisa, magpahinga ka na. May sarili ka ring pinagdaanan. Nagbigay galang si Juan sa harap ngang larawan ni Elisa. Patawad. Hindi ko naintindihan ang nararamdaman mo. Biglang may nagsalita sa likod niya. Juan. Lumingon siya nakita ang ina ni Clara at Elisa. Si Aling Rosa. Malaki ang pinagdaanan mo. Sino ang maakala na mangyayari ito? Namumula ang mata ni Aling Rosa. Naintindihan ni Juan ang sakit ng isang inang nawalan ng 2 anak. Nay, pasensya na po. Hindi ko rin po naprotektahan si Elisa. Hindi. Kasalanan ni Elisa. Hindi niya dapat ginawa yon sa atin niya. Umiyak si Aling Rosa. Pero anak ko pa rin siya. Masakit sa puso. Nay, Juan, magsimula ka ng bagong buhay. Yun din ang gusto ni Clara. Tumango si Juan. Pagkatapos ng burol. Habang pawi, maraming iniisip si Juan. Sa loob ng 1 taon, napakaraming nangyari. Ang pagkamatay ng kanyang asawa, ang katotohanan sa likod nito, paghihiganti at pagpapatawad, at ang huling pamamaalam. Ngayon, tapos na talaga ang lahat. Payapa na si Clara at pinagbayaran na ni Elisa ang kanyang kasalanan. Kailangan nang maksimulang ang bagong buhay si Juan. Para kay Clara at para sa sarili niya, 1 buwan pagkatapos. Sa bahay ni Juan. Inayos ni Juan ang nagamit ni Clara. Panahon na para bitawan ang lahat. Inilagay niya ang nga damit sa kahon, inalis ang nga pampaganda, at inayos ang nga talaarawan. Ngunit sa huling bahagi ngang talaarawan, may nakita siyang kakaiba. Sa huling pahina, may isinulat si Clara. Kung sakaling mamatay ako, gusto kong sabihin kay Kuya Juan, huwag kang malulungkot dahil sa akin. Sobrang saya ko sa mga panahong magkasama tayo, sapat na ang masasayang alaala. Mahanap kang bagong pag-ibig at maging masaya ka. Iyon ang pinakamalaking regalo mo sa akin. Namo ang luha sa mga mata ni Juan. Clara, salamat. Salamat talaga. Niyakap ni Juan ang talaarawan at matagal na umiyak at nangako sa sarili. Magsisimula na talaga siyang bagong buhay, tulad ng gusto ni Clara. Umihip ang mainit na hangin mula sa labas ng bintana. Isang hangin na nagpapahiwating ng bagong simula. 1 taong pagkatapos. Oktubre 15, 2000, alas 2 hapon. Nakatayo si Juan sa harap ngang isang maliit na tindahan ng bulaklak. Eksaktong 2 taon na mula nang mamatay si Clara. Hawak niya ang isang pumpon ngang puting chrysanthemums, ang paboritong bulaklak ni Clara. Manang, ito na lang po. Sige iho. Magandang pakpili. Maganda talaga ang chrysanthemums. Nakangiting ibinalot ng tindera ang mabulaklak.
Malaki na ang ipinagbago ngang isura ni Juan kumpara noong isang taon. Ang dating payat na mukha ay may sigla na at mas maliwanag na ang kanyang nga mata at may maliit na ngiti sa kanyang ngalabi. Sa loob ng isang taon, maraming pinagdaanan si Juan. Pagkatapos malaman ang katotohanan tungkol kay Clara at Elisa, una siyang nawalan ng pag-asa. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nakahanap ng kapayapaan. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagsisimula niyang bagong trabaho. Dati siyang accountant sa isang malaking kumpanya, ngunit ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang maliit na counseling center. Tinutulungan niya ang mataong nakaranas ng pagluluksa. 3:00 ng hapon, sa sementeryo ng Antipolo, muling inaayat ni Juan ang pamilya na daan. Ngayon, hindi na ito nakatakot. Sa halip, may pananabik siyang makita si Clara. Mahal, nandito na ako. Sabi ni Juan nang makarating sa puntot ni Clara. Malinis at mayos ang puntot. 2 beses sa isang buwan niya itong nililinis. Bagong punas din ang lapida at kumikinang. Eksaktong 2 taon na ngayon. Ang bilis ang panahon. Inilagay ni Juan ang mangga bulakla. Nagtataka ka ba kung kamusta na ako? Sasabihin ko sa iyo. Lumuhot si Juan. May bago akong trabaho. Tinutulungan ko ang pamilya ng taong pumanaw na. Tulad mo. Noong una, mahirap. Pero ngayon, masaya na ako. Umihip ang mahinang hangin. Tila senyales na nakikinig si Clara. At saka, huminto sandali si Juan. May nakilala akong bagong tao. Namulo ng kaunti ang mukha ni Juan. Siyempre, hindi pa kami. Magkaibigan lang. Pero parang unti-unti nang bumubukas ang puso ko. Maingat na sinabi ni Juan. Naalala siyang baka magalit si Clara. Biyuda rin siya. Tulad ko, dumaan din siya sa mahirap na panahon. Nakakilala kami sa counseling center. Noong una, inisip ko lang na pareho kami ng pinagdaanan. Mas malambot na umihip ang hangin. Pero habang tumatagal, komportable na ako kapag kasama ko siya. Hindi ibig sabihin na kinalimutan na kita. Hinding-hindi kita malilimutan. Pero parang posible na makaroon ngang isa pang pag-ibig. Naalala ni Juan ang huling isinulat ni Clara sa tala-arawan. Ang bilin niyang mahanap ngang bagong pag-ibig at maging masaya. Naalala ko yung huli mong isinulat. Na mahana akong bagong paibig. Palagi yung nasa isip ko. Biglang tumunog ang telepono ni Juan. Hello? Juan, si Sofia to. Ayos ka lang bang ngayon? Ang tumawag ay si Sofia. Ang babaeng nakilala niya sa counseling center. Ayos lang ako. Bakit? Anibersaryo po nga, asawa niyo ngayon, di ba? Kung mag-isa ka lang, baka gusto mong makape mamaya? Nag-alinlangan sandali si Juan. Parang awkward na gumawa nga appointment sa ibang babay sa harap ni Clara. Sige. Tatawagan kita mamayang gabi. Sige. Makita na lang tayo mamaya. Pakababa nga telepono. Tiningnan ni Juan ang puntot ni Clara. Pasensya na, mahal. Huwag mong masamain. Kaibigan lang. Ngunit sa puso ni Juan, may kakaibang nararamdaman. Nararamdaman niyang higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya para kay Sofia. 4:00 ng hapon, habang pababang bundok si Juan. Biglang may tumawa sa kanya mula sa likod. Juan. Lumingon siya at nakita ang albularyo, si Mang Lando, na gumawa ng ritual nun. Ay, Mang Lando, paano po kayo napunta dito? Juan, anibersaryo ni Clara ngayon kaya dumaan ako. Tiningan ng matanda ang puntot ni Clara. Mukhang payapa na si Clara. Nalinis na ng tuluyan ang enerhiya niya. Mabuti naman po kung ganun. Pero Juan, may bago kang pag-ibig, no? Nagulat si Juan. Paano niyo po nalaman? Nakikita ko. May bagong enerhiya sa paligid mo. Enerhiya ng babae. Ngumiti ang matanda. Ayos lang yan. Yun din ang gusto ni Clara. Talaga po? Sigurado ako. Gusto nga na mayapa na maging masaya ang nganaywan nila. Gumaan ang pakiramdam ni Juan sa sinabi ngang matanda. Pero mag-ingat ka. Sampo? Mayroon pang hindi tapos na bagay. Ano po yon?
Naging seryoso ang mukhang matanda, si Elisa. Ang kaluluwa niya ay hindi pa tuluyang nalilinis. Si Elisa po. Oh, sobrang laking galit at hinanakit niya. Kahit na nagritual tayo, hindi ito tuluyang nawala. Dumilim ang mukha ni Juan. Ibig sabihin po, may mangyayari pa? Hindi ko alam. Pero mas mabuting mag-ingat ka. Lalo na sa bago mong pag-ibig. Sa bago kong pag-ibig po. Mahal ka ni Elisa noong nabubuhay pa siya. Baka nananatili pa rin ang damdaming iyon kahit napatay na siya. Kinilabutan si Juan sa sinabing ng matanda. Kung ganon po, anong dapat kong gawin? Sa ngayon, maingat ka. At kung may kakaibang mangyari, tawagan mo ako. Inabot ngang matanda ang kanyang kolingkat. At kung maari, mas magandang gawan natin ulit ng ritual si Elisa. Alas 7 ng gabi, sa isang maliit na kapihan. Nako po, si Juan kasama si Sofia sa isang kapihan. Si Sofia ay 37 taong gulang na guro sa elementarya. Namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan at 3 taon na siyang mag-isa. Hindi ka ba nahirapan ngayon? Tanong ni Sofia na may mainit na tingin. Noong una, mahirap, pero ngayon, ayos lang. Parang masaya pa nga ako dahil nakaroon kami ngang magandang oras ni Clara. Mabuti naman kung ganon ang iniisip mo. Ngumiti rin si Sofia. Ikaw, kamusta ka? Naalala mo pa rin ba ang asawa mo? Medyo ayos na ako ngayon. Yung unang taon, parang impyerno talaga. Naintindihan ng dalawa ang sakit ng isa't isa. Dahil pareho sila ng pinagdaanan, kahit hindi magsalita, nakakaintindihan sila. Juan, hindi ba tayo nakakasala sa ganitong pakikita? Maingat na tanong ni Sofia. Nung una, ganun ang nararamdaman ko. Pero ngayon, ayos lang. Gusto rin naman ng ganamaya pa na maging masaya ang nganaywan nila. Ako rin, ganun din ang iniisip ko. Habang nagtitinginan at ngumingiti ang dalawa, biglang kumurap-kurap ang ilaw sa kapihan. Ay, kakaiba. Lumingon-lingon si Sofia. Ngunit si Juan ay may naramdamang kakaiba. Parang may malamig na hangin na umihip. Sofia, lumabas na tayo. Bakit? Basta, parang may mali. Habang papalabas silang ang kapihan, biglang napasigaw si Sofia. Aray! Biglang natumba si Sofia. Tila may tumulak sa kanya. Sofia! Inalalayan ni Juan si Sofia. Ayos ka lang? Yung bukong-bukong ko? Masakit. Natapilok si Sofia. Ngunit kakaiba dahil bigla siyang natumba kahit walang bumangga sa kanya. Punta na tayo sa ospital. Inalalayan ni Juan si Sofia papunta sa ospital. Alas 9 ng gabi sa ospital. Mabuti na lang, hindi malala. Magpahinga lang kayo ng ilang araw. Magiging ayos din yan, sabi ngang doktor habang tinitingnan ang x-ray. Salamat, Juan. Abala ka pa, dinala mo pa ako dito. Ano ka ba? Siyempre. Inihatid ni Juan si Sofia sa bahay nito. Pumasok ka na. Kailangan mong bumalik sa ospital bukas, kaya tatawagan kita. Sige. Salamat. Pumasok si Sofia sa bahay at habang pabalik si Juan sa kotse, biglang may bumulong sa likod niya. Kuya. Juan. Nagulat si Juan at lumingon. Ngunit wala siyang nakita. Elisa. Maingat na tawa ni Juan. Kuya, bakit kasama mo ang ibang babae? Sa ugong angin, narinig niya ang boses ni Elisa. Elisa, nandito ka pa rin? Si kuya, akin lang. Hindi ko siya ibibigay sa ibang babae. Lalong luminaw ang boses. Elisa, hindi pwede. Patay ka na. Hindi ka na dapat manatili sa mundong ito. Ayoko. Gusto kong manatili sa tabi ni kuya. Biglang lumakas ang ihip ngangin. Kumurap-kurap ang ilaw sa poste at nilipat ang madahon. Elisa! Sigaw ni Juan. Ngunit nang humina ang hangin, naging tahimik ang lahat. Ngunit sigurado si Juan. Ang kaluluwa ni Elisa ay nasa mundong ito pa rin. Kinabukasan ng umaga, sa bahay ni Juan. Hindi nakatulog ng maayos si Juan. Buong gabi niyang iniisip si Elisa. Pagising niya, tinawagan niya si Sofia.
Sofia, kamusta ka na? Ah, Juan. Medyo ayos na. Nakakalakad na ako. Mabuti naman. Pero pagkatapos mong umuwi kagabi, wala bang kakaibang nangyari? Kakaibang nangyari? Oh, isang bagay na hindi maganda. Ngayong sinabi mo, parang may kumakatok sa pinto kagabi. Pero paglabas ko, wala namang tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Juan. May iba pa bang kakaibang nangyari? At sa panaginip ko, may isang babae na laging nagsasabi na layuan mo ang lalaki ko. Hindi masyadong malinaw ang mukha. Sigurado si Juan na si Elisa ang may gawa nito. Sofia, pwede ba tayong makita ngayon? May mahalaga akong sasabihin. Ziga, alas 2 en Yapong, sa isang parke. Nakita si Juan at Sofia sa isang tahimik na parke. Sofia, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Anong kuwento? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Juan ang kuwento ni Elisa. Ang pagpatay niya kay Clara, ang pagmamahal niya sa kanya, at ang pananatili ng kanyang kaluluwa kahit napatay na. Kaya yung pakatumba mo kahapon, at yung pakatok sa pinto, malamang na si Elisa ang may gawa. Noong una, hindi makapaniwala si Sofia. Talaga bang nangyari ang ganong bagay? Oh, noong una, hindi rin ako makapaniwala, pero naranasan ko mismo. Kung ganun, sinusubukan niyang hadlangan ang pakikita natin. Parang ganun na nga. Nag-isip sandali si Sofia at nagsalita. Kung ganun, anong dapat nating gawin? Kailangan nating makparitual ulit. Kailangan nating tuluyang linisin ang kaluluwa ni Elisa at ipadala siya sa kabilang buhay. Kailan? Mas maaga, mas mabuti. Bago palalong lumakas si Elisa, biglang tumingala si Sofia. Tingnan mo yung babay dun. Taining na ni Juan ang itinuturo ni Sofia. Sa kabilang dulo ng parke, may isang babaeng nakaputi. Malayo kaya hindi masyadong makita ang muka, ngunit may kakaibang aura. Kanina pa niya tayo tinitingnan. Tiningnan ni Juan ng maigi at napansin na kamuhangang babae si Elisa. Elisa. Tumayo si Juan at akmang pupunta doon. Ngunit biglang nawala ang babaeng nakaputi. Nasaan na? Lumingon-lingon si Juan ngunit wala siyang makita. Juan, natatakot na ako, sabi ni Sofia habang kumakapit sa braso ni Juan. Ayos lang, poprotektahan kita. Ngunit si Juan ay nababahala rin. Parang mas malakas ang obsesyon ni Elisa kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, alas 11, sa bahay ni Sofia. Nakahiga si Sofia sa kama ngunit hindi makatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isipan niya ang kuwento ni Juan. Talaga bang may ganoong bagay? Naaalinlangan pa rin si Sofia. Biglang bumaba ang temperatura sa silid. Bakit biglang lumamig? Habang kinukuha ni Sofia ang kumot, biglang dumilim ang isang sulok ng silid. Ano yon? Sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang anyo ng isang tao? Isang babaeng nakaputi? Sino ka? Nanginginig na tanong ni Sofia. Hindi sumagot ang babae at dahan-dahang lumapit sa kanya. Unti-unting luminaw ang mukha nito. Maganda ngunit sobrang lamig at nakakatakot ang ekspresyon. Layuan mo ang lalaki ko, sabing babae. Ang boses nito ay parang yelo sa lamig. Ikaw ba si Elisa? Lakas loob na tanong ni Sofia. Si Kuya Juan ay akin lang. Hindi siya para sa isang babaeng tulad mo. Naglabas ng pulang liwanag ang mamata ni Elisa. Pero kahit hindi ako, makakahanap din naman ng ibang tao si Juan. Hindi. Dapat habang buhay niyang mamimiss si Ate Clara. Biglang sigaw ni Elisa. Biglang nasigalawan ang lahat ng gamit sa silid. Parang awa mo na. Tumigil ka na. Naktago si Sofia sa ilalim ng kumot at nanginginig. Bukas. Layuan mo na si Kuya Juan. Kung hindi. Nakbanta si Elisa. Kung hindi, anong gagawin mo? Lakaslop na tanong ni Sofia. Papatayin kita. Tulad ni Ate Clara. Sa sandaling iyon. Kinilabutan si Sofia. Naintindihan niyang kaya talaga siyang saktan ni Elisa. Sige. Sige, gagawin ko. Umalis ka na. Ngumiti ng malamig si Elisa at nawala. Hindi nakatulog si Sofia buong gabi. Kinabukasan ng umaga,
Nakmamadaling tumawag. Juan. Narinig sa telepono ang nag-aalalang boses ni Sofia. Sofia, anong nangyari? Kagabi. Nakpakita si Elisa. Nangingini na ipinaliwanag ni Sofia ang nangyari kagabi. Ano? Nakpakita siya mismo? Oh, sobrang nakakatakot. Sabi niya, layo na raw kita. Naintindihan ni Juan ang sitwasyon. Ang kaluluwa ni Elisa ay lalo pang lumalakas. Sofia, makita tayo ngayon din. At ngayon din, kailangan nating magparitual. Sige, bilisan mo. Sobrang takot na ako. Nakmamadaling tinawagan ni Juan si Manglando. Manglando, si Juan po to? May emergency po. Tungkol kay Elisa. No? Opo. Paano niyo po nalaman? Kagabi pa ako nakakaramdam ng kakaibang enerhiya. Lalo pang lumakas ang hinanakit ni Elisa. Kung ganun po, anong dapat naming gawin? Ngayong gabi, kailangan nating magsagawa ng malaking ritual. Sa pagkakataong ito, kailangan na talaga natin siyang ipadala sa kabilang buhay. Nang gabing iyon, alas 11, sa puntot ni Elisa. Naktipon sina Juan, Sofia, at Manglando sa harap ng puntot ni Elisa. Mas maraming dalang gamit ang albularyo ngayon. Ngayon, gagawin natin ang isang malakas na ritual. Huwag kayong gagalaw. Seryosong sabi ni Manglando. Nahanda siyang altar at nagsinding ang insenso. Makulimlim ang langit kaya. Lalong malagim ang paligid. Elisa! Elisa, lumabas ka! Malakas na sigaw ni Manglando. Biglang lumakas ang ihip ng hangin. Bakit niyo ako tinatawag? Narinig nila ang boses ni Elisa mula sa kung saan. Patay ka na. Hindi ka na dapat manatili sa mundong ito. Ayoko. Gusto kong manatili sa tabi ni Kuya Juan. Ang nga buhay ay para sa mga buhay, at ang nga patay ay para sa mga patay. Malakas na nagdasal ang matanda. Biglang nakpakita ang anyo ni Elisa. Nung una, malabo, ngunit unti-unting luminaw. Kuya Juan, tingnan mo ako. Malungkot na sabi ni Elisa. Elisa, tama na. Kailangan mo nang magpahinga, sagot ni Juan. Kuya, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Patay ka na. Hindi dapat maging obses ang patay sa buhay. Biglang lumapit si Sofia. Eliza, hindi ko inagaw si Juan. Sinungaling! Sinungaling ka! Totoo. Gusto ko lang makaroon ng karamay dahil pareho kaming ang pinagdaanan. Taos pusong sinabi ni Sofia. Nawalan din ako nga mahal sa buhay. Alam ko kung gaano kasakit iyon. Medyo lumambot ang ekspresyon ni Elisa. Talaga? Oh, totoo. At kahit hindi ako ang piliin ni Juan, ayos lang. Kaya kong mabuhay mag-isa. Pero kung magmahal siyang iba, yun ang desisyon ni Juan. Wala tayong magagawa. Samga sinabi ni Sofia, tila unti-anting kumalma si Elisa. Elisa, ang tunay na pag-ibig ay ang pahahangat ng kaligayahan ng iba, hindi obsession. Tunay na pag-ibig. Bulong ni Elisa. Oh, kung talagang mahal mo si Juan, dapat mong hilingin ang kanyang kaligayahan. Muling nagdasal ang matanda. Elisa, ngayong naintindihan mo na, pumunta ka na sa kabilang buhay. Naghihintay na ang Panginoon. Huling tiningnan ni Elisa si Juan. Kuya, maging masaya ka. Maging masaya ka talaga. Biglang may maningning na liwanag na bumaba mula sa langit. Kuya, minahal kita. Patawad. At salamat. Umakyat sa langit ang anyo ni Elisa, kasamang liwanag. Elisa. Namuo ang luha sa mga mata ni Juan. Pagkatapos ng ritual, sinabi ng matanda, ngayon, tapos na talaga. Nakapunta na rin si Elisa sa kabilang buhay. Isang buwan pagkatapos, sa isang maliit na kainan, nahahapunan sina Juan at Sofia sa isang tahimik na kainan. Isang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang ritual ni Elisa at wala nang nangyaring kakaiba. Parang payapa na talaga ang lahat. Nakangiting sabi ni Sofia. Oh, parang ganun na nga. Mas payapa na rin ang ekspresyon ni Juan. Juan, ano na mangyayari sa atin? Maingat na tanong ni Sofia. Ano bang mangyayari? Ang relasyon natin.
Isip sandali si Juan. Dahan-dahan lang. Hindi natin kailangang magmadali. Oh, ganun din ang iniisip ko? Naktinginan at ngumiti ang dalawa. Pero isang bagay ang sigurado, sabi ni Juan. Ano yon? Handa na akong tumanggap ngang bagong pag-ibig. Payapa na sina Clara at Elisa. Ako rin. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Juan sa unang pagkakataon sa loop ng mahabang panahon. Sa panaginip niya, nakpakita si Clara at nakangiting sinabi, Kuya, maging masaya ka. Maging masaya ka talaga. Abril 15, 2001, sa isang kasalan sa Taxibol. Sa isang maliit na wedding hall na pinapasok ng mainit na sikat ng araw, nakatayo si Sofia na nakasuot ng puting bestida. Puno ngang kaligayahan ang kanyang mukha. Sa silid na lalaking ikakasal, inaayos ni Juan ang kanyang kurbata habang nakatingin sa salamin. Talaga bang ayos lang to? Bulong ni Juan. 3 taon at kalahati na mula nang mamatay si Clara, at medyo awkward pa rin na magpakasal sa ibang tao. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa, ang ina ni Clara. Juan, anda ka na ba? Opo, Nay. Ngunit nag-alangan si Juan. Ayos lang yan, Juan. Yun din ang gusto ni Clara. Inilagay ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa balikat ni Juan. Nay, hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa habang buhay. Naalala mo ba ang huling sinabi ni Clara? Naalala ni Juan ang huling sinabi ni Clara? Ang bilin niyang maganap ng bagong pag-ibig at maging masaya. Magugustuhan din ni Clara si Sofia, mabait at mabuting tao siya. Salamat po, Nay. Namo ang luha sa mga mata ni Juan. Hindi niya akalain na ganito kasaya ang pagpapalang ng kanyang biyenan. 2:00 ng hapon, habang nagaganap ang kasal. Ngayon, magpapalitan ng panatang ang pag-ibig ang ikakasal. Sa utos ng MC, humarap sina Juan at Sofia sa isa't isa. Sofia, mamahalin at poprotektahan kita habang buhay. Sa hirap at ginhawa, lagi akong nasa tabi mo. Taos pusong sinabi ni Juan. Juan, mamahalin din kita habang buhay. At mamahalin ko rin ang iyong nakaraan. Naantik ang mabisita sa sinabi ni Sofia. Lalo na ang salitang mamahalin ko rin ang iyong nakaraan na may espesyal na kahulugan. Sa sandaling ang pagpapalitan ng singsing at paghalik, biglang umihip ang mainit na hangin sa loob ng wedding hall. Kahit na hindi, bukas ang nga bintana. Sa hangin, naamoy ni Juan ang isang pamilyar na amoy, ang pabango na laging ginagamit ni Clara. Clara, binabasbasan mo kami, di ba? Sabi ni Juan sa kanyang isipan. Kasabay ng hangin, parang may narinig siyang maliit na boses. Congratulations, kuya. Congratulations talaga. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Juan. Luhang kaligayahan. 7:00 ng gabi, bago umalis para sa honeymoon. Pagkatapos ng kasal, bago umalis sina Juan at Sofia para sa kanilang honeymoon sa Palawan, dumaan muna sila sa puntot ni Clara. Mahal, kinasal na ako. Lumuhad si Juan sa harap ng puntot. Nakilala ko si Sofia, isang napakabuting tao. Tulad mo. Mabait at mabuti rin siya. Sumabay din si Sofia sa pagbibigay galang. Ate, hello po. Ako po si Sofia. Mamahalin ko po ng mabuti si Juan. Umihip ang mahinang hangin. Tila sagot ni Clara. At hindi ko po kayo kalilimutan. Sa isang sulok ng puso ni Juan, laging nandun kayo. Mamahalin ko rin po yon. Naantik si Juan sa sinabi ni Sofia. Sobrang pasasalamat niya na nakilala niya ang isang taong may ganitong pangunawa. Clara, salamat. Salamat talaga. Dahil ipinadala mo sa akin ang isang taong tulad ni Sofia. Hinaplos ni Juan ang lapida ni Clara. Biglang may 2 puting paru-paro na lumipat sa ibabaw ng puntot. Umikot-ikot sila sandali bago lumipat pay taas. Parang binabasbasan tayo ni ate, nakangiting sabi ni Sofia. 1 taon pagkatapos, sa isang ospital. Congratulations! Isang malusok na sanggol, nakangiting sabi ng doktor. Talaga po? Nanlaki ang mamata ni Sofia. Opo. 7 linggo na po kayong buntis. Naktinginan sina Juan at Sofia at masayang ngumiti. Mahal, makaka-baby na tayo.
Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang kamay ni Juan. Salamat po, Panginoon. Namuanguhan ng kaligayahan sa mamata ni Juan. Habang papalabas ng ospital, sinabi ni Juan, kailangan nating sabihin kay Clara. Oh, matutuwa si ate. Nangapong iyon, sa puntot ni Clara. Clara, may malaking balita ako. Masayang sabi ni Juan. Makakaanak na kami. Magiging tita ka na. Mainit na umihip ang hangin. Ate Clara, pakibantayan po ang aming anak. Nagdasal din si Sofia. Anong ipapangalan natin? Tanong ni Juan kay Sofia. Kung lalaki, Carl. Kung babae, Clarina. Hango sa pangalan ni ate. Magandang ideya. Yan, tumango si Juan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nilipat ang mga bulaklak ng cherry blossom. Tila isang pakbati. 7 buwan pagkatapos, sa delivery room. Wah! Kasabay ngang isang malusok na iyak. Isinilang ang isang sanggol. Babae po. Isang malusok na babae, masayang sabing nurse. Clarina. Naming Clarina. Niyakap ni Juan ang sanggol na umiyak. Mahal. Kamukha ni Clarina si ate. Kahit napagod, nakangiti pa ring sabi ni Sofia. Talagang kamukha ngang sanggol si Clara. Lalo na ang nga mata. Parang si ate Clara ang nagpadala sa ating anak, sabi ni Sofia. Baka nga, ganon din ang naisip ni Juan. 100 araw, pakatapos, kasama si Clarina sa pagdalaw. Dinala ni Juan at Sofia si Clarina, na 100 araw na sa puntot ni Clara. Tita Clara, nandito na si Clarina. Karga ni Juan ang sanggol at tumayo sa harap ng puntot. Tumawa si Clarina at iwinagaywe ang kamay. Tila may nakikita. Naku, parang may binabati si Clarina. Namangha si Sofia. Binabati niya siguro ang tita Clara niya, ngumiti si Juan. Biglang humalahak si Clarina, habang nakatingin sa kawalan. Clara, dalawin mo madalas si Clarina. Bulong ni Juan. Malambot na umihip ang hangin at bahagyang ginulo ang buho ni Clarina. 3 taon pagkatapos, unang kaarawan ni Clarina. Si Clarina ay naging isang malusok at magandang bata. Mabait at malapit sa mga tao. Papa, tingnan mo ang litrato ni tita. Ipinakita ni Juan ang litrato ni Clara kay Clarina. Tita, tinuro ni Clarina ang litrato at tumawa. Kahanga-hanga, laging natutuwa si Clarina kapag nakikita ang litrato ni Clara. Tila kilala niya. Parang kilala talaga ni Clarina, si ate Clara, sabi ni Sofia. Parang ganun na nga. Sabi nila, ang nga bata, dahil puro, nakikita nila ang hindi nakikita. Nang gabing iyon, habang pinapatulok si Clarina, nakatingin ang bata sa isang sulok ngang silit at tumatawa. Hi, iwinagawe ni Clarina ang kamay. Clarina, sinong binabati mo? Tanong ni Juan. Tita, malinaw na sagot ni Clarina. Nagtinginan sina Juan at Sofia. Tila totungang dumadalaw si Clara at binabantayan si Clarina. 5 taon pagkatapos, 6 na kaarawan ni Clarina. Si Clarina ay 6 na taong gulang na. Isang matalino at magandang bata. Sikat sa kindergarten at mahilig mag-drawing. Papa, na-drawing ako! Ipinakita ni Clarina ang kanyang drawing. Sa drawing, nandun si Papa, Mama, siya, at isa pang tao. Clarina, sino to? Tinuro ni Juan ang 4 na tao. Si Tita Clara po. Lagi naman po siyang kasama natin, di ba? Inosenteng sagot ni Clarina. Muling nagulat sina Juan at Sofia. Clarina, pwede mo bang sabihin kung anong itsura ni tita? Si tita po, maganda at mabait. At lagi po siyang nakangiti. Sabi niya, mahal niya si Papa at Mama. Namuwa ang luhas sa mga mata ni Juan sa sinabi ni Clarina. Clarina, ano pang sinabi ni tita? Sabi niya po, mahal niya si Clarina. At mahalin ko raw po, nang mabuti si Papa at Mama. Nang gabing iyon, matagal na nag-usap sina Juan at Sofia. Kahanga-hanga talaga. Parang nakikita ni Clarina si ate. Parang gano'n na nga. Mas puro kasi ang mabata kaysa sa atin. Parang binabantayan ni ate ang pamilya natin. Nakakapanata. Ako rin. 10 taon pagkatapos, 16 na kaarawan ni Clarina. Si Clarina ay isa ng magandang dalaga. Isang high school student. Sobrang kamukha niya si Clara. Papa,
Gusto ko pong malaman ang lahat tungkol kay Tita Clara. Sabi ni Clarina. Sige. Bakit? Kasi po, parang bata pa lang ako. Nandun na siya. Pero hindi ko po siya masyadong kilala. Nakpasya si Juan na hintaying lumaki si Clarina bago ikuwento ang tungkol kay Clara. Clarina, ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Tita. Dahan-dahang ikinuwento ni Juan ang nga alaala nila ni Clara, ang kanilang pag-ibig at ang kanyang pagkamatay. Siyempre, hindi niya isinama ang kwento ni Elisa, tanging ang masasayang alaala lang. Napakabuting tao pala ni Tita, naantak si Clarina. Oh, ang tita mo, parang anghel. Kung ganon po, isang magandang bagay na kamukha ko si Tita. Siyempre. Sobrang proud si Papa na kamuha mo ang tita mo. Nang gabing iyon, isinulat ni Clarina sa kanyang tala-arawan. Tita Clara, salamat po sa pagbabantay sa akin. Ngayon ko lang po nalaman kung gaano kayo kabuting tao. Gusto ko rin pong maging mabait at mapagmahal na tao tulad niyo. At mamahalin ko po ng mabuti si Papa at Mama. 20 taon pagkatapos, kasal ni Clarina. Lumipas ang panahon at si Clarina ay isa ng magandang nobya sa edad na 28. Si Juan ay 67 taong gulang na. Ngunit malusok pa rin at masayang namumuhay kasama si Sofia. Papa, pwede na po ba ako magpakasal? Tanong ni Clarina habang nakasuot ng wedding dress. Siyempre, ang ganda-ganda ng Clarina namin at nakahanap pang ang buting tao. Sobrang saya ni Papa. Namo ang luha sa mga mata ni Juan. Pero Papa, babasbasan kaya ako ni Tita Clara? Siyempre. Siya ang pinakamasaya sa lahat. Habang nagaganap ang kasal, biglang umihip ang mainit na hangin. At may naamoy silang mabangong, amoy mula sa kung saan. Alam ni Juan ang amoy na iyon. Ang amoy ni Clara. Clara, ang ganda ng anak natin, no? Pinalaki ko siyang mabuti, di ba? Sabi ni Juan sa kanyang isipan. Lalong uminit ang ihip ng hangin. Tila sumasagot. Naramdaman din ni Clarina ang hangin at tumingala sa langit at ngumiti. Salamat po tita, mahinang sabi ni Clarina. Nang gabing iyon, sa puntot ni Clara. Pagkatapos ng kasal, dinalaw ni na Juan, Sofia, at Clarina ang puntot ni Clara. Tita, kinasal na po ako. Lumuhod si Clarina sa harap ng puntot habang nakasuot ng wedding dress. Nakahanap po ako ng napakabuting tao. Tulad niyo po, mabait at mabuti rin siya. Umihip ang mahinang hangin. At salamat po sa pagpapalaki kina Papa at Mama. Sobrang saya ko po. Sumabay din sina Juan at Sofia sa pagbibigay galang. Clara, pinalaki namin ng mayos ang anak natin, di ba? Dahil sa pagbabantay mo, lumaki siyang ganito kaganda. Ate, dahil sa'yo kung bakit lumaking ganito kabuting bata si Clarina. Biglang may mga puting paru-paro na lumipat sa ibabaw ngang puntot. Tila isang pagpapala. Tita, kapag nakaanak po ako, isasama ko po ang pangalan niyo, sabi ni Clarina. Lalong uminit ang ihip ng hangin. 30 taon pagkatapos, huling sandali ni Juan. Si Juan ay 87 taong gulang na. Mahina na ang kanyang katawan at nasa ospital. Nasa tabi niya sina Sofia, Clarina, at ang mga anak ni Clarina. Lolo, ayos lang po kayo? Nag-alalang tanong ng anak ni Clarina, si Clary. Ipinangalan ni Clarina sa kanyang tita Clara. Ayos lang ako. Ayos lang. Hirap na sumagot si Juan. Mahal, malaki ang pinagdaanan mo. Mahigpit na hinawag ka ni Sofia ang kamay ni Juan. Masaya ako na nakilala kita, Sofia. Unti-unting humina ang boses ni Juan. Papa, mahal kita. Umiyak si Clarina. Clarina, dahil sa'yo, sobrang saya ni Papa. Biglang uminit ang silid. At may mabangong amoy. Alam ni Juan ang amoy na iyon. Clara, dumating ka na. Tumingin si Juan sa kawalan at ngumiti. Hindi nakikita ng iba. Ngunit nakikita ni Juan si Clara. Bata at maganda pa rin. Kuya, salamat sa lahat. Marami kang pinagdaanan. Mainit na ngumiti si Clara. Clara, miss na kita. Miss na rin kita. Naging mabuti kang tao. Pinalaki mo ng maayos si Clarina. Oh,
Talagang pinalaki mo siya ng maayos. Palagi ko siyang binabantayan. Isang payapang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Juan. Pwede na ba tayong makasama? Opo, sabay na po tayo. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Juan. Huling tiningnan ni Juan ang kanyang pamilya. Mahal ko kayong lahat. Maging masaya kayo. At tahimik na ipinikit ang kanyang mata. Sa burol, maraming tao ang dumating sa burol ni Juan. Ang mapamilyang tinulungan niya, magkasamahan sa counseling center at magkakapitbahay. Napakabuting tao ni Juan. Kahit na nahirapan siya sa nangyari kay Clara, lagi pa rin siyang tumutulong sa iba. Pinalaki niya ng maayos si Clarina. Nakpatuloy ang papuri. Sa harap ng kabaongan niyang ama, sinabi ni Clarina, Papa, salamat po sa lahat. Dahil sa inyo, ako ang pinakamasayang anak sa buong mundo. At ngayon, kasama niyo na si Tita Clara, hindi na kayo malulungkot. Mamumuhay kami ayon sa itinuro niyo sa amin na may pagmamahal. Nagbigay din ng huling paalam si Sofia. Mahal, mahal kita. Ang 30 taon na kasama kita, ang pinakamahalagang panahon sa buhay ko. Kasama si Ate Clara, bantayan niyo po ang aming pamilya. 1 buwan pagkatapos, sa sementeryo. Ang punto ni Juan ay ginawa sa tabi mismo ngang punto ni Clara. Ganun ang desisyon ni Clarina at Sofia. Ngayon, makasama na talaga sila? Sabi ni Clarina habang tinitingnan ang 2 puntot. Oh, ngayon, makasama na silang magiging masaya. Ngumiti rin si Sofia. Mainit na umihip ang hangin. At sinikatan ng araw ang 2 puntot. Papa, Tita, mahal ko kayo, sabi ni Clarina. Tila, may narinig silang mainit na tawa mula sa kung saan. Kasalukuyan, sa bahay ni Clarina. Ngayong nasa edad 50 na si Clarina, ikinukwento niya sa kanyang nga anak ang tungkol sa kanyang lolo at kay Tita Clara. Ang lolo niyo at si Tita Clara ay may napakagandang pag-ibigan. At ang tunay na pag-ibig ay ang paghahangat ng kaligayahan ng iba. Hiniling ni Tita Clara na mahanap ng bagong pag-ibig ang lolo niyo at naintindihan ng lolo niyo ang damdamin ni Tita. Seryosong nakikinig ang mga bata. Kaya pala masaya ang pamilya natin ngayon. Tama. Dahil sa paibig at sakripisyo ni Tita Clara. At sa paibig din ng lolo at lola niyo. Tumingin si Clarina sa labas ng bintana. Umihip ang mainit na hangin. Papa, Tita, salamat po. Dahil ginawa niyo kaming isang pamilyang punong pagmamahal. Lalong lumambot ang ihip ng hangin. Tila sumasagot. At sa huli, para sa inyong lahat na nakikinig sa kwentong ito, sana'y tandaan nyo. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang pag-ibig ay nagpapatuloy at nananatili sa ating tabi sa bagong anyo. At minsan, kailangan din nating tanggapin ang bagong pag-ibig. Hindi ito pagtataksil, sa namayapa, bakus ay maaring ito pa ang kanilang nais. Tulad ng kwento ni Juan at Clara, nes ng ating nga mahal sa buhay na maging masaya tayo. Ayaw nilang manatili tayo sa kalungkutan. Mahalaga rin ang pagpapatawad. Ang mataong nakakamali, tulad ni Elisa, ay nakaganon dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Ang pagpapatawad at pag-unawa ang naghihilom sa lahat. At higit sa lahat, habang nabubuhay, sabihin nyo sa inyong nga mahal sa buhay kung gaano nyo sila kamahal. Sabihin nyo ang patawad, salamat, at mahal kita. Hindi naghihintay ang oras. Ang sandaling ito ang pinakamahalaga. Sana'y makaroon din kayo ng isang magandang pag-ibig tulad ni Juan at Clara. At anumang pagsubok ang dumating, sana'y malampasan nyo ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Ibahagi rin ninyo ang inyong makwento ng pag-ibig sa makomento. Ano mang kwento ay mahalaga. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At babalik ako na may mas nakakaantik na kwento. Ngayong araw, makaroon kayo ng isang masayang araw kasama ang inyong mahal sa buhay.